It is really embarrassing in his part kahit papano nakaramdam din siya ng konting pity dito. Binigyan na lamang niya ng isang ngiti at baon ng manghina ang kanilang paningin, hudyat na accepted ng pagpapasensya nito. Clyden put food in her plate. He even asked kung anong gusto niya sa mga nakahain. Ang asawa rin na nagbalat ng crab and shrimp para sa kanya. Even putting juice and water in her glass, ito rin ang gumawa ng lihim niyang kinamangha. For the very first time, inestima siya ng asawa sa pagkain. She was amazed, pero in-enjoy niya lang ang pagkakataon. Pagkatapos ng tanghalian, nag-anunsyo si Matt na may mga rooms na naka-reserve para sa kanilang lahat. He even announced na magkakaroon ng pool party pagkatapos ng kanilang meeting, which is hudyat para sa mga babaeng iwan ng mga lalaki for a closed-door meeting. You can go to our room and rest. Tura ni Clyden sa kanya bago si Shaina lumabas sa VIP dining kasama na ibang mga babae. I'll just go and roam around. Matagal na nga siyang di nakapunta sa lugar na to at na-excite siya sa maraming mga pagbabago. Alright, but do not loiter much outside. Baka mapagkamalan ka na namang angel ng iba. He teased and secretly glanced at Brent's seat. Shaina just smiled. She doesn't have any idea anong sinasabi ni Brent tungkol sa kanya, but hearing this from his man is really a music to her ear. I will go then. See you later. Pahayag niya dito sabay ng pagbitbit ng bag niya na nakapatong sa table. Pero bago pa siya tumalikod, hinawakan siya ni Clyden sa kamay. Do you think you can leave just like that? Saan nito na kinapangunot niya? Di ni siya inakasigets kung anong gustong ipahiwatig nito. Before he knew, kinabig siya ng asawa palapit sa katawan nito and gave her a kiss. She blushed, thinking why Clyden act boldly that instant. Didn't this man think about his reputation? Di ba nga't pinakaingat-ingatan nitong malaman na ibang tao that he is married? See you later, sweetheart. I love you. Tura nito sa halip kaya't halos tumigil ang kanyang mundo. Tama bang kanyang narinig? Did he say the word? She got excited and teary-eyed too, but to her dismay, Clyden winked and her heart froze. Just go outside. You're not needed here. Mula sa pusong sawi, dinig niyang pahayag ni Ezekiel Eduardo sa kasama. It is the coldest word he had ever heard kung kaya't di niya maiwasan na lumingon sa kabila. Nakikita niyang walang imik na tumango at nagbaw ang kasama nito sa kanya. The man looks domineering at sa palagay niya, ang liit-liit ng pagtingin nito sa kanyang secretary. The woman slowly walks away and couldn't even lift her head. Sinanyasan na Shaina si Clyden na paalis na siya at tumango naman yon, kaya binilisan niyang lakad para makasabay ang babaeng papaalis. Sina Clyden at Matt nagkukwentuhan sa may kubo malapit sa pool nang dumating sina Jamie at Sophie with their bikinis. Napasipol pa si Brent na nakatampisaw sa pool nang masulyapan na nagsasaksihang mga dalaga. Bukod sa matatangkad ang mga to perfect sa gandang pangangatawan para mga contestant sa Miss Philippines sa swimsuit competition. Si Aidan lihim ding nasulyap sa mga ito sapagkat nasa tabi ang kanyang fiancé. Pagdating sa kubo, pumulupot sa bisig ng kanyang boyfriend si Jamie na agad nitong ginawaran ng halik sa labi. Si Sophie tumabi rin kay Clyden na sinadyang idikit ang katawan dito. She leans on his shoulder at sinasadyang madikit ang boobs sa kanyang katawan. She's hot, pero wala ni isang balihibo ni Clyden ang tumayo para dito. He wanted to drag her away but Matt smiled at him. He even gave him a toast sa hawak nitong beer. Wala siya magawa kundi i-stable ang sarili at ngitian na makahulugan ng kaibigan. Ezekiel also joined them. Pagkaupo, kumuha ng beer at agad nilagok. Umahon din si Brent mula sa pagtatampisaw, bitbit ang bote ng beer, umupo rin to katabi ni Ezekiel. Pagtungga ni Brent sa kanyang bote, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Paparating sina Shaina and Anna wearing their swimsuits. Si Shaina with her angelic aura, she's flawlessly beautiful, kahit di ganon ka-revealing ang suot nito. And also looks amazing with her black swimsuit na kung saan lalong na-emphasize ang curvy shape nito. They're both beautiful in the eye, simple yet charming and elegant. Wow! Di napigil ang sambit ni Brent na kinalingon ng lahat. Halos tumigil din ang mundo para kay Clyde nang makita si Shaina. First time niya makita na ka-swimsuit ang asawa niya and she's gorgeous. Maputi si Shaina at kumikinang ang napakakinis itong balat which makes her more fresh and attractive. Ngunit sa isipin na pinagpipiestahan ng mga kasama ang katawan ng kanyang asawa ay agad si Clyde na tumayo. Kinuha ang nakasabit na robe. Sa may sandalan ng upuan at dalidaling sa nalubong iyon, di naman alam ni Shaina kung babatiin niya si Clyde o hindi.
Medyo may inis pa siya dito dahil enjoy na enjoy ang lalaki sa pagkakasandal ni Sophie sa kanya. Ngunit nabigla siya nung harangin siya nito. Pinataligod at sinuot sa kanyang hawak itong roba. Anong? Saad niya ngunit hindi sumagot yon, kundi mabilis pinagbukol sa harapan niya ang tali nito. Don't you dare remove that. Matigas na utos ni Clyden kung kaya't hindi na siya ina na iwasang tumingin kay Anna na nooy pigil na pigil ang pagkakangiti. Pero maliligo kami ni Anna. Protesta niya rito ngunit umirap yon na animo, di nagustuhan ang kanyang sinabi. Sa shower room ka na lang maligo. Let's go, I'll take you there. Saad nito. Hinawakan na ni Clyden ang kanyang kamay. Hihilahin na siya palabas sa pool area. Saglit lang. Si Anna kasama ko oh. Tura ni siya ina sa lalaki. Huminto yun at tiningnan ang natatawang kaibigan. Luminga si Clyden sa paligid. Kinuha ang malong sa may upuan at inihagis kay Anna. Help yourself, go and change your clothes. Iritadong paninermon niya dito. Maya-maya'y walang lingon-likod na hinila si Shaina na hindi rin nakapagprotesta. Nagpatiano na lang din si Shaina dito kung saan man siya dalhin ni Clyden hanggang marating nilang Queen's house. Sakalang siya binitawan na makapasok sila sa kanilang room. You take a bath in the shower. Seryosong utos ito, tinungong refrigerator. Naglabas ng bottled water at straight ininom ang laman ng 500 ml na tubig. Hindi sumunod si Shaina bagkos tumingin lang siya dito. What? Gusto mo paliguan pa kita? Angel ni Clyden na hindi siya kumikilos. Tapos na. Naligo na ako bago lumabas kanina eh. Mukhang di maganda ang timpla ng asawa at wala siyang ideya anong dahilan. Then why did you come out with that swimsuit? Galit na saad ni Clyden at napakunot noo. Ano bang kinagagalit nito? Dahil ba pangit ang swimsuit niya o kaya hindi siya kaya-ayang tignan tulad ni Sophie? Sabi ni Gob pool party, ano ba dapat isuot ko, pajama? Sarkasikong pahayag ni Shaina. Napailing siya sa reaksyon nito. Hinagilap niya ang mini traveling bag at nilabas ang kanyang white maxi dress. Wala na siyang ganang maligo sa pool. Baka ayaw na rin niyang dumalo ng party kung ganitong nag-aalborotong kasama niya. Pumasok siya sa banyo, tinanggal ang roba, maging ang kaninang suot na swimsuit, naghilamos ng mukha, sinuot ang dress at lumabas. Tinungo ang dresser at pinahiram ulit ng moisturizer ang mukha. Nakaupo naman si Clyden sa sala, hindi alam kung may iniisip o nag-oobserba lang din sa kanya. Sa klase ng mood nito, parang ayaw niya tong pansinin. Ano kayang kinagagalit ng taong to? Di yata't nagtatalo sila ni Sophie. Wala siyang ideya anong relasyon meron ang dalawa at kung meron wala siyang balak alamin. Pagkatapos maglagay ng moisturizer, naglagay din siya ng konting lipstick na kulay pink sa kanyang bibig. Tinanggal ang pagkakatali ng buhok at ilang ulit pinasadahan ng hairbrush. Wala na siyang balak tarian pa yon kung kaya hinayaan na lang nitong nakalugay yon. Nagwisik siya ng konting pabango sa may pulso, pasimpleng dinampi sa kanyang leeg. Pagtingin niya ulit sa salamin, nasa likod niya na si Clyden habang nakatunghay sa kanya. Biglang nag-erratic ang kanyang puso. Sa paraan ng pagkakatitig ni Clyden sa kanya, parang tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Di na siya ina mabasa sino ang iniisip nito. Nakipagtitigan siya sa asawa ngunit para din siyang napaso. Binawi ang paningin. Inobserbahan niyang kilos ito ngunit steady lang to sa pagkakatayo. Nakapamulsa at hindi inaalis ang paningin sa kanya. Huminga na malalim sa Shaina as much as possible. Ayaw niyang nagagalit o naiinis si Clyden sa kanya. Pumikit siya ng ilang segundo bago tumayo at humarap dito. She's half inch away to him at sa tangkad nito. Sa lips lang nito lumevel ang paningin niya. Clyden has the perfect lips, bukod sa parang inukit yon ng isang magaling na pintor, pulang-pula ito at lasang candy. Sa isipin yon, napangiti ang dalaga. She lifted her feet at mabilis itong ninakawan ng halik, dali-daling tinungo ang pintuan at lumabas. Di naman agad nakapag-react si Clyden sa ginawa ni Shaina. He's bursting in anger deep inside kaya't wala sa kanyang hinagap na bigla siyang hahalikan ni Shaina at pagkatapos kumaripas na palabas. Nahawakan na lang kanyang labit sinundan ng halos tumatakbong asawa. And when he gets back to his senses, napangiti siya sa ginawa nito. It's kind of childish but it feels cute. Para lang nakanakaw ng halik sa kanyang crush at nagtago pagkatapos. Dahil doon biglang nawala ang kaninang nararamdaman niyang galit dito. Di rin maintindihan ang kanyang sarili. Walang nagawang mali ang dalaga pero naiinis siya sa ideya na pinagpepiestahan ng ibang taong katawan nito. She is her woman at para sa kanya, siya lang dapat makakita sa kaseksihan ng asawa. Di naman makapaniwala si Shaina sa ginawa niya.
Ewan niya kung anong pumasok sa kanyang isip. She had kissed Clyden many times pero di sa kalagitnaan ng galit ito. Kinabahan din siya pagkatapos kaya't kumaripas siya ng takbo papalabas. At ngayong nakalabas na siya sa Queens, medyo natatawa siya sa sariling hinawakan ng dibdib. Kinukumpas pa ni Shaina ang sarili na makitang papalabas sa Prince House si Ezekiel Eduardo. Seryosong seryoso pa rin na tila ba palaging pasanito ang mundo. Napahinto ito na mapansin siyang nakatayo at nakatingin sa kanya. Nakita niya pinasadahan siya nito mula ulo hanggang paa. Ngunit nang makalapit na ito sa kanya, hindi gaanong stiff ang mukha. Are you waiting for your husband or your best friend? Tura nito habang palingalinga sa paligid. Pakiwari ni Shaina hinahanap ng kung sinong kanyang kasama. I'm looking for my best friend. Did you see her? Kaswal niyang pahayag dito ngunit nagkibit yon na tila ba sinasabi nitong wala siyang pakialam kay Ana. Sa reaksyon nito pinag-ikutan niya ng mata. Nakita naman ng lalaki ang ginawi niya at hindi nito napigilang tumawa. Sa isip niya marunong din palang tumawang Ezekiel na ito at cute din kung nakatawa. How can you say that she's your best friend when you just met an hour ago? Wika nito na hindi pa rin nawawala ang pagkakangiti sa mata nito. Required ba ang haba ng pagkakakilala para ituring mong kaibigan ng isang tao? Balik niyang tanong dito. Tiningnan niya ang kausap, pagkatapos hinawakan ng sariling baba na kunwari nag-iisip. You have a point, but still it depends. Bawi nito at hindi niya napigilang mapalatak ng tawa. Napailing pa si Shaina kung kaya mas lalong tumawa si Ezekiel. I thought you don't know how to smile. Tura niya dito. Mas lalo pang lumawak ang pagkakangiti ng lalaki. What makes you say that? Natatawa nitong tanong. You seem so serious all the time. Pahayag niya kay Ezekiel ngunit tinawanan siya nito. That means you've been observing people all along. Sa halip ay sagot ng lalaki. Sasagutin sana ito na hindi naman sa ganon, subalit biglang may pumulupot na kamay sa kanyang bewang. Did I miss the fun? Pahayag ni Clyden mula sa kanyang likod, kasabay ng paghalik nito sa kanyang batok. Saglit nang nabigla pa si Shaina sa ginawa nito na napuno ng napaka-fresh na amoy ni Clyden ang kanyang ilong. Bagong ligo ito, addictive ang kanyang amoy. It's nothing bro, we're just met here and having a little talk. Clyden Villacorta is too possessive with this woman at ayaw niya na pag-iisipan siya ng di maganda lalo na sa pakikipag-usap sa asawa nito. Yes, his wife is like an angel. She has a gentle smile that exudes warmth and kindness. She has a melodious voice and her movement is embodied with an elegance and grace. She is every man's dream, but she is married. Ayaw niya na magaya kay Brent na halos mawalan ng ulirad dahil sa kahihiyan. I think so too bro. Let us go to the pool area. Siguradong namamagana mga mata ni Matt kakahintay sa atin? Wika ni Clyden sa lalaki at nagpatianod yon. Clyden holds her hand. Nang tingnan niya ito, maaliwalas na ang mukha hindi kagaya ng iniwan niya ito sa kanilang silid. Ngumiti ito sa kanya at pagkatapos sumenyas para sundan si Ezekiel. Nakangiti naman siyang nagpatianod dito kung kaya magkahawa kamay silang tinuro ang kinaroroonan ng pool. Kasalukuyang nasa tubig ang lahat at nag-e-enjoy sa paglalangoy nang sila ay dumating. Sumenya si Matt para pasalungin sila sa pool, ngunit kumaway lamang si Clyden dito. Bagkos na upo sila sa may table kaharap sa kinaupuan ni Ezekiel kung saan malapit sa mga ito. Have you seen Anna? Tanong niya kay Ezekiel na hindi makita ang anino nito. She's in her room. Baka hindi na yun pupunta dito. Normal na sagot ni Ezekiel. Tinignan niya to na mariin, but he laughed silently. It's beyond office hours and I'm not minding what she's up to. Pahayag nito sa nanguukosan niyang tingin. Shaina is too beautiful and he cannot stop himself not to admire her. Mabuti na lang at kumuha si Clyden ng maiinom. Para namang hindi kumbinsido si Shaina sa sinabi niya dahil napailing habang nakatingin sa kanya. I am not that cruel. Di makapaniwalang wika ni Ezekiel dito at napatawa yon ng mahina. Sakto naman may dineliver ng mga prutas at kumuha to ng isang slice ng watermelon. Ang sarap, ang tamis, tikman mo. Saad ni Shaina kay Ezekiel. He rarely ate watermelon. It's too watery and messy, but Shaina eats it like it's the most delicious fruit kung kahit naingganya siyang kumuha ng isang slice at tikman iyon. Masarap nga and they eat more hanggang konti na lang natitira.
Siya namang pag-ahon ng mga naliligo ng kani-kaniyang hanap ng upo sa kinaroroonan nila. Bumalik na rin si Clyden mula sa kubo, bit-bit ang mga maiinom. Dahil natuluan ng juice ng watermelon ang kamay ni Shaina, tumayo siya para tunguhin ang hand-washing area na nakapwesto sa pinakadulo ng pool. "Who are you?" Mula sa nakatutok na kamay sa gripo, napatingin si Shaina sa katabi niya. "It's Sophie with her bikini." Nakatutok din ang kamay nito sa isang gripo. Na magtamang kanilang mga mata, ngumiti siya. "Are you a star? Celebrity? Beauty queen?" Saad nito sa nagtatanong niyang mga mata. "I am nobody." Formal na siya inang saad dito. Ngumiti naman yun na nakakaloko. "You and Clyden were strange husbands and wives, weren't you?" Tura nito. Medyo napalunok si Shaina, thinking kung bakit kantong sinasabi ng kaharap. "What do you mean?" Stammer niyang pahayag. "It is strange because Clyden's girlfriend is Samantha White, the famous and fabulous supermodel, and look at you. You don't even owe a ring." Tura ni Sophie, tinignan siya from head to toe. Parang niyanig ang katawan ni Shaina sa pagkakatayo. Di niya kilala ang babaeng to, pero ba't may alam to sa buhay ni Clyden? "Am I right?" Nakangising pahayag nito. Parang umurong ang dila niya sapagkat may katotohanan ang sinasabi ni Sophie. "What do you want?" Saad niya rito na makompose ang sarili. This arrogant girl is too confident at di na siya mapigilang tubuan ng inis dito. "I like your husband." Direktang pahayag ni Sophie. Sa narinig, hindi niya alam kung magbabur siya ng tawa o sasabunutan ng babae. "He is not for sale." Maya-may wika na Shaina. Binilisan ng paghugas para makalayo na sa babaeng to. "Yeah, but he can be mine." Napahinto siya sa ginagawa, hinarap niya ito na may ngiti. Clyden likes models. If he can snatch his attention from the famous supermodel, why can't? Turan ulit nito at lalo pang siyang nangiti, hindi abot sa mga mata. Kung alam ng babaeng to kung paano napunta si Clyden sa kanya at kung gaano nito kamahal si Samantha. Pero tama nga naman ang kaharap. Clyden likes models and she is a beauty queen. Baka makukuha nito ang atensyon ng lalaki. "Go ahead, I won't mind. I'm excited to watch you luring my husband." Pahayag ni Shaina na diniin ang huling word. "Watch me." Nakangising pahayag ni Sophie na ani may panalong-panalo. Winisikan pa siya ng tubig sa mukha bago to tumalikod. Sa pagkabigla, napatawa na lang si Shaina sa sarili pagkatapos. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.